Noong hapon ng ika-30 ng Mayo 2024, sa observation deck sa ika-65 na palapag ng Lota Hotel sa Hanoi, Vietnam, may napansin ang mga empleyado ng hotel na isang lalaking kakaiba ang kilos. Hubad ang lalaki, bakas ang matinding takot sa kanyang mukha at pasuray-suray siyang papalapit sa railing. Nang makita ang panganib, agad rumisponde ang hotel security at hinila siya palayo saka dinala sa mas ligtas na lugar. Gayunpaman, nanatiling wala sa kontrol ang lalaki. Paulit-ulit siyang nagsasalita ng walang malinaw na saysay. Minsan sumisigaw ng wikang Koreano, minsan naman ay sa putol-putol na English at ilang beses ding nagtangkang manakit ng mga taong umaalalay sa kanya. Dahil dito, agad na tumawag ng pulis ang hotel. Pagdating ng mga unang rumispondeng opisyal, mabilis nilang napagtanto na halos imposible ang maayos na pagkikipag-usap sa lalaki. Sa pamamagitan ng talaan ng hotel, nakilala siya bilang isang South Korea na naka-check-in sa room 6012, si Lee Chanju. Upang maunawaan ang pinagmula ng kanyang kondisyon, minabuti ng pulisya na samahan siya pabalik sa kanyang silid, ngunit pagbungad pa lamang ng pinto ng room 6012, napatigil ang lahat. Sa sahig, malapit sa kama, may isang batang babae na nakahandusay at walang palatandaan ng buhay. Agad na isinara ang silid bilang crime scene at tinawag ang mga forensic at medical examiner. Sa paunang pagsusuri, napansin ang malinaw na bakas ng pagkasakal sa leeg ng biktima, mga pasa sa mukha at isang malaki at halatang marka ng pagkakahawak sa loob ng kaliwang hita. Mga palatandaan na tumuturo sa isang marahas na pangyayari bago ang kanyang pagkamatay. Sa kabila ng kanyang hindi matatag na kalagayan, inamin ni Chanju sa investigasyon na siya ang pumatay sa biktima na kinilala niyang kasintahan niyang si Park Yun-ah, 31 taong gulang. Subalit may isang impormasyong hindi inaasahan ang mga otoridad. Lumabas sa background check na si Chanju ay isang dating kilalang professional esport player sa South Korea. Kilala sa game ID na Yaharong at minsang itinuring na may malaking potensyal sa professional League of Legends scene. Dito nagsimulang lumalim ang mga tanong. Paano nauwi sa ganitong kalagayan ang isang dating atleta sa esports? At bakit sa mismong hotel room nila sa Vietnam nangyari ang trahedya? Sa pagsusuri ng CCTV sa elevator, natuklasan ng pulisya na 10 minuto lamang ang pagitan mula nang pumasok silang dalawa sa silid hanggang sa si Chanju ay nag-iisang tumakbo palabas patungo sa rooftop. Sa masusing pagsusuri sa room 6012, kapansin-pansin na maayos ang kabuang ayos ng silid. Walang malinaw na senyales ng matinding gulo. Gayunpaman, may bahagi ng carpet sa tabi ng kama na tila na abala, kung saan nakakuha ang mga investigador ng mahabang hibla ng buhok at kaunting skin tissue. Sa isang unan naman, may natagpo ang bakas ng laway. Sa drawer ng nightstand, nakita ang ilang bukas na blister pack ng gamot na may Korean labels na kalaunay na tukoy na para sa bipolar disorder. Sa basurahan ng banyo, may isang bakanting bote ng soft drinks na may natitirang puting pulbos sa bunganga. Sa loob ng maleta ni Chanju, bukod sa mga damit, may nakita ring maliit na digital scale at ilang selyadong plastic bag. Inulungan ng hotel surveillance ang pulisya na buuin ang timeline. Bandang 12:54 p.m., makikitang magkahawak kamay na pumasok sa lobby sina Hyun-ah at Chanju. Subalit mapapansin na walang suot na sapatos si Chanju at hawak lamang ang kanyang sneakers habang kakaiba ang kanyang lakad. 1:09 ng hapon, sumakay sila ng elevator patungo sa ika-60 palapag. Pagkalipas ng humigit kumulang 10 kalahating minuto, biglang bumukas ang pinto ng room 6012 at si Chanju
Hubad at halatang wala sa sarili ay tumakbo palabas patungo sa emergency stairwell. Sa loob ng interrogation room, pabago-bago ang estado ni Chanju. May mga sandaling malinaw ang kanyang isip, ngunit madalas ay litong-lito. Hindi rin nagtugma ang kanyang mga pahayag. Una, sinabi niyang pinatay niya ang kasintahan dahil tumanggi itong makipagtalik, ngunit makalipas lamang ang ilang oras. Binago niya ang salaysay at sinabing ginawa niya iyon matapos umanong matuklasan ang isang lihim na nakaraan ng babae, dahilan ng kanyang pakiramdam ng panlilinlang at pagkakanulo. Hanggang sa puntong ito, nananatiling sentro ng investigasyon kung ano talaga ang nangyari sa loob ng saradong silid sa loob lamang ng ilang minuto. Isang maikling oras na nauwi sa isang trahedyang patuloy pang binubuo ng mga otoridad ang buong katotohanan. Nang subukan ng pulisya na palalimin pa ang investigasyon, lalo lamang naging mahirap kausapin si Chanju. Maging ang kanyang mga sagot ay wala ng malinaw na direksyon, putol-putol, walang lohika at madalas ay binabanggit ang mga bagay na walang kinalaman sa kaso, tulad ng pakiramdam niyang may nagmamasid sa kanya o may paparating umanong lindol. Dahil sa ganitong kalagayan, nagpasya ang mga otoridad na isailalim siya sa drug testing at isang komprehensibong mental health evaluation. Lumabas sa pagsusuri na positibo si Chanju sa ilang uri ng ilegal na substansya. Samantala, sa paunang mental assessment, napagpasyahan ng mga espesyalista na maaaring dumaranas siya ng malubhang kondisyon sa pag-iisip, kaya inirekomenda ang isang formal na forensic psychiatric evaluation upang mas malinaw na matukoy ang kanyang estado. Hindi nagtagal, kumalat ang balita hanggang South Korea. Nakipag-ugnayan ang South Korean Embassy sa Vietnam sa pamilya ng biktimang si Park Hyun-a upang ipaalam ang nangyari. Para sa kanyang ama na si Park Yong-ho, tila hindi kapanipaniwala ang natanggap na tawag. Ayon sa kanya, isang araw bago ang insidente ay tumawag pa ang kanyang anak at sinabing may business trip lamang ito sa Vietnam. Ngayon, bigla na lamang itong pumanaw sa isang banyagang bansa. Matapos ang paulit-ulit na beripikasyon, tuluyang bumagsak sa matinding dalamhati ang buong pamilya nang makumpirma ang masakit na katotohanan. Sa South Korea naman, mabilis na kumalat sa social media ang balitang ang dating pro player na kilala bilang Yaharong ay nasangkot sa isang pagpatay sa Vietnam. Sa mga esports forum, ang unang reaksyon ng mga tagahanga ay pagkabigla na agad na sinundan ng pagdududa at samot-saring tanong. May mga nagsimulang balikan ang mga kakaibang kilos ni Chanju matapos siyang magretiro, habang ang iba na may nagtanong kung matagal na ba siyang may pinagdadaanang problema sa pag-iisip. Sa Hanoi Police Station, naharap ang mga investigador sa isang masalimuot na palaisipan. Paano nauwi sa ganitong kalagayan ang isang dating hinahangaang esports prodigy? At ano talaga ang nangyari sa loob ng rooms 6012 sa loob lamang ng ilang minuto? Upang masagot ang mga tanong na ito, kinailangan nilang balikan ang pinagmula ng buhay ni Chanju. Si Lee Chanju ay ipinanganak noong 12 ng Hunyo taong 2000 sa Seoul, South Korea. Lumaki siya sa distrito ng Mapu kung saan niya natapos ang middle school at nag-aral sa isang karaniwang high school sa lungsod. Ngunit maaga pa lamang, mas nangibabaw na ang kanyang hilig sa e-sport kaysa sa tradisyonal na landas ng akademya. Habang nasa 10 baitang, nagdesisyon siyang huminto sa pag-aaral upang ituon ang buong oras sa pagsasanay bilang isang professional esports player. Ang desisyong ito ay mabilis na nagbunga. Noong 2016, sa edad na 16, ang kanyang game ID na Yaharong ay palaging nasa mataas na ranggo ng Korean server leaderboard, dahilan upang mapansin ng mga pro team. Pagsapit ng taong 2017, nang maabot niya ang minimum age,
Formal siyang pumirma ng kontrata sa JAG, isa sa pinakamatagal at kilalang esports club sa South Korea. Noong 2018, naabot ni Chanju ang unang rurok ng kanyang karera sa isang malaking torneo. Umabot sa quarterfinals ang kanyang kupunan, kung saan nakilala ang isang halos perpektong play niya na naging susi sa isang dramatic comeback. Tinawag ito ng media bilang yaharong moment. Bagamat hindi nagkampiyon ang JAG, kinilala ang kanyang husay at itinuring pa siya ng ilang eksperto bilang isang inaabangang mid laner ng susunod na henerasyon. Ngunit sa likod ng mga papuri, unti-unting bumigat ang realidad. Hindi naging matatag ang performance ng JAG sa LCK at simula 2019 ay patuloy ang pagbagsak ng kanilang resulta. Bilang pangunahing manlalaro, ramdam ni Chanju ang matinding pressure. Noong 2020, na-relegate ang JAG at tuluyang nabuwag ang kupunan, isang malaking dagok sa kanyang karera. Sumunod na taon, lumipat siya sa ibang LCK team ngunit madalas ay nasa bench lamang. Noong 2022, sinubukan niyang ipagpatuloy ang karera sa Japan sa ilalim ng DFM sa LJL League. Sa simula, naging maayos ito. Nakatulong siya sa pagkapanalo ng kupunan sa Spring Split. Gayunpaman, sa international stage, nanatiling kapos ang kanilang kakayahan. Matapos mabigong umusad sa World Championship play-ins, hindi na na-renew ang kanyang kontrata. Noong unang bahagi ng 2023, tahimik niyang inanunsyo ang kanyang pagriretiro sa edad na 22. Habang unti-unting naglaho ang pangalang yaharong sa esports scene, may isa namang buhay na maayos ang takbo. Ang biktima, si Park Hyun-a ay ipinanganak noong 1991 sa Busan. Lumaki siya sa isang maayos at mapagmahal na pamilya. Nag-aral sa Australia at nagtapos sa University of Sydney. Pagbalik sa Korea, nagkaroon siya ng matatag na trabaho sa isang trading company. Isang buhay na tahimik at inaasam ng marami. Nagtagpo ang dalawang magkaibang landas noong 2023 sa isang pagtitipon ng magkakaibigan. Si Chanju na bagong retirado at tila nawawala ang direksyon at si Hyun-a na nasa maayos na yugto ng kanyang karera. Ayon sa mga nakakakilala, si Chanju ang unang nagpakita ng interes. Sa kabila ng malaking agwat ng edad at magkaibang karanasan sa buhay, naging magkasintahan sila bago matapos ang taon. Walang sino man ang nag-isip na hahantong ito sa isang trahedya. Matapos ang kanyang pagre-retiro, napansin ng mga malalapit kay Chanju ang mabilis na pagbagsak ng kanyang kalagayan. Bigla ang pagpayat, pabago-bago ng emosyon at kakaibang asal. Maging sa kanyang mga live stream, mapapansin ang hindi malinaw na pananalita at kawalan ng focus. Ngunit ayon sa mga investigador, ang malinaw na senyales ng kanyang seryosong pagbagsak ay nagsimula noong Abril ng 2023. Isang yugto na magiging mahalaga sa pag-unawa sa lahat ng sumunod na pangyayari. Isang araw, nakatanggap ng kakaibang appointment call ang may-ari ng isang nail salon sa Gangnam, Seoul. Ang tumawag ay isang lalaking nagsabing nais niyang magpamanicure. Kinabukasan, eksaktong 7:00 ng gabi, dumating sa salon si Chanju. Ayon sa may-ari, sa loob ng halos 40 minutong manicure session, paulit-ulit na bumubulong si Chanju ng mga salitang tulad ng ang bango, ang sarap ng amoy sa isang kakaiba at hindi maipaliwanag na tono. Matapos ang serbisyo, hindi siya nagbayad at wala ring intensyong umalis. Sa halip, paikot-ikot lamang siyang naglakad sa loob ng salon habang patuloy na bumubulong. Makalipas ang ilang sandali, biglang umakyat si Chanju sa spa bed at sa harap mismo ng may-ari at iba pang babaeng customer.
Mabilis niyang hinubad ang lahat ng kanyang damit at humiga roon ng hubad, may ekspresyong labis na ikinagulat at ikinatakot ng mga nakasaksi. Dahil sa matinding takot, agad tumawag ng pulis ang may-ari. Nang dumating ang mga otoridad at magsagawa ng paunang pagsusuri, wala silang nakitang senyales na siya ay nasa impluwensya ng iligal na droga o stimulant. Mas naging kakaiba pa ang nangyari matapos ang insidente. Kumilo si Chanju na parang walang naganap at ilang ulit pang tumawag sa salon upang humiling ng panibagong appointment na lahat ay mariing tinanggihan. Nang tanungin naman siya ng mga kaibigan kung bakit niya ginawa iyon, ang tanging sagot niya ay may biglang pagnanasang umusbong na hindi niya raw makontrol at pakiramdam niya ay labis siyang na-excite. Bagamat hindi tahasang binanggit ng media ang pangalan ng sangkot, mabilis kumalat ang balita sa loob ng maliit na komunidad ng South Korean e-sport at halos lahat ay nakahula kung sino ang tinutukoy. Dahil sa seryosong insidenteng ito, napagtanto ng pamilya ni Chanju na hindi na maaaring ipagliban pa ang pagpapagamot. Sa pagpupumilit ng kanyang ama, siya ay dinala sa ospital para sa masusing pagsusuri kung saan siya ay na-diagnose na may bipolar disorder. Ipinaliwanag ng mga doktor na ito ay isang malubhang kondisyon sa pag-iisip kung saan ang pasyente ay salit-salit na dumaranas ng matinding pagtaas at pagbagsak ng emosyon mula sa sobrang sigla hanggang sa malalim na depresyon. Dahil sa diagnosis na ito, siya ay na-exempt sa mandatory military service ng South Korea. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanyang gamutan. Matindi ang pagtutol ni Chanju sa pag-inom ng gamot at pagtanggap ng injection. Sa unang sesyon pa lamang, kinailangan pang pigilan siya ng kanyang ama upang maibigay ang gamot. Sa sumunod na 6 na buwan, bagamat patuloy siyang nagpapatingin buwan-buwan, hindi nawala ang kanyang pagtanggi at paglaban sa gamot. Kalaunan, inamin ng kanyang ama na dahil sa patuloy na alitan at pagod, naging pabaya siya sa pagbabantay kung iinumin ba ng kanyang anak ang mga gamot. At sa panahong ito, habang si Chanju ay nasa gitna ng gamutan at personal na paghihirap, dito naman niya nakilala si Hyun-ha sa isang pagtitipon ng magkakaibigan. Batay sa mga nalikom na impormasyon, malinaw na maaga pa lamang ay may napansin ng kakaiba si Hyun-a sa kanyang nobyo. Ilang beses niyang ikinwento sa malalapit na kaibigan na madalas siyang sigawan at murahin ni Chanju ng walang dahilan at bigla-bigla ang pagbabago ng ugali nito. Dahil dito, ilang ulit na rin niyang naisip na makipaghiwalay. Gayunpaman, sa tuwing makikita niya ang pagiging lugmok at kaawa-awa ni Chanju matapos ang mga pagsabog ng emosyon, hindi niya ito magawang iwanan. Maaaring sa panahong iyon, ramdam niyang may mali ngunit hindi pa niya lubos na nauunawaan na ang mga ito ay sintomas ng isang seryosong sakit sa pag-iisip na nangangailangan ng tuloy-tuloy na gamutan. Pagsapit ng Mayo 2024, mabilis nang lumala ang lahat. Noong ika-27 ng Mayo, tumawag si Hyun-a sa kanyang ama at sa kanyang boses ay halatang halata ang matinding pagod. Sa katunayan, sa panahong iyon ay nasa bingit na si Chanju ng isang malubhang episode. Sa mga chat na kalaunay nakuha ng pulisya, mababasa ang mensahe ni Hyun-a na puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi ko na talaga maintindihan ang mga sinasabi mo. Pagsapit ng gabi ng ika-28 ng Mayo, lalo pang naging delikado ang sitwasyon. Si Chanju, walang suot na sapatos at pang-itaas ay biglang pumasok sa isang police station. Paulit-ulit na sinasabing may nakatingin daw sa kanya at siya ay natatakot. Dahil hindi siya maintindihan, tinawagan ng mga pulis ang kanyang ama upang siya ay sunduin. Ngunit pag-uwi nila, hindi humupa ang kanyang mga delusyon at lalo pa itong lumala. Sa seryosong tono,
Sinabi niya sa kanyang ama na may lindol daw na nangyayari at kailangan niyang lumipad upang ituwid ang aksis ng mundo at pigilan ito. Bitbit ang paniniwalang iyon. Madaling araw ng ika-29 ng Mayo, tahimik siyang umalis ng bahay na naka-shorts at naka-t-shirt lamang. Dumiretso si Chanju sa Incheon International Airport at sumakay sa pinakaunang flight papuntang Hanoi, Vietnam. Doon na lamang lubusang naniwala ang kanyang ama sa nangyari nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang anak mula mismo sa Vietnam na humihingi ng pera. Sa puntong iyon, malinaw na si Chanju ay tuluyan ng umalis dalang isang isiping wala na sa realidad. Samantala, si Hyun-a na noon nasa Busan ay hindi agad nalaman ang buong pangyayari. Tanghali na ng ika-29 ng Mayo nang makatanggap siya ng isang maikling mensahe mula kay Chanju, ilang salita lamang na sinasabing, "Sorry, nasa Vietnam ako." Matapos malaman ang sitwasyon, nakipag-ugnayan ang ama ni Chanju kay Hyun-a at sinabi sa kanya na hindi pa siya makakapunta roon sa loob ng 2 araw. Hiniling nito na si Hyun-a muna ang pumunta upang sunduin ang kanyang anak. Mas lalong hindi maipaliwanag ang sumunod niyang payo na pagdating daw ni Hyun-a sa Vietnam. Bumili ito ng Coca-Cola at doon ihalo ang gamot upang painumin si Chanju. Alam ng ama na matindi ang pagtutol ng kanyang anak sa pag-inom ng gamot at alam din niyang kapag may episode ito, nagiging pabago-bago at hindi kontrolado ang kanyang kilos. Gayunpaman, hinayaan pa rin niyang mag-isa ang isang babae na bumiyahe sa ibang bansa upang harapin ang isang sitwasyong malinaw na mapanganib at hindi tiyak. Isang araw bago ang insidente, sinabi lamang ni Hyun-a sa kanyang pamilya na may bigla raw siyang business trip sa Vietnam. Dahil sanay na ang kanyang mga magulang sa ganitong paliwanag, inakala nilang isa lamang itong karaniwang biyahe sa trabaho at hindi na nagtanong pa ng detalye. Noong ika-30 ng Mayo, lumipad si Hyun-a patungong Hanoi. Pagkalapag pa lamang sa paliparan, dumiretso siya sa isang police station upang ipaliwanag ang kalagayan ni Chunja at ang dahilan ng mga nauna nitong kakaibang kilos. Matapos pakinggan ang kanyang salaysay, pumayag ang pulisya na palayain si Chanju at tinulungan ni Hyun-a na asikasuhin ang mga kinakailangang proseso. Pagsapit ng tanghali, muling nagkita ang dalawa sa Hanoi. Magkasama silang nagtungo sa Lotte Hotel, sumakay ng elevator at huminto sa harap ng room 6012. Nang magsara ang pinto sa likuran nila, bumalik sa normal na katahimikan ang hallway ng hotel. Ang mga sumunod na pangyayari sa loob ng silid ay walang sinumang nakasaksi. Sa kanyang unang salaysay sa pulisya, sinabi ni Chanju na nagkaroon sila ng pagtatalo at nagsimula ito nang tumanggi si Hyun-a na makipagtalik. Ayon sa kanya, tuluyan daw siyang nawala ng kontrol sa sarili at sa gitna ng matinding emosyon, nasaktan niya ang biktima hanggang sa hindi na ito makalaban. Gayunpaman, sa mga sumunod na interogasyon, binago niya ang kanyang kwento. Ipinahayag naman niya na ginawa niya iyon dahil umano'y may nadiskubre siyang hindi kanais-nais tungkol sa nakaraan ni Hyun-a, dahilan upang makaramdam siya ng matinding galit at pagkakanulo. Subalit sa masusing investigasyon ng pulisya, walang anumang ebidensya ang sumuporta sa paratang na ito. Maging ang pamilya, mga kaibigan at mga katrabaho ni Hyun-a ay mariing itinanggi ang naturang akusasyon. Sa patuloy na pagsisiyasat, natuklasan din ng pulisya ang kaunting illegal na droga na nakatago sa bahagi ni Chanju. Ang resulta ng blood at urine test ay nagpatunay na nakagamit siya ng mga substansyang ito bago ang insidente. Matapos ang nangyari sa loob ng silid,
Mag-isa umanong umalis si Chanju at umakyat sa rooftop ng gusali kung saan siya ay kalaunan ay napansin ng security. Mabilis siyang inaresto ng pulisya sa lugar. Dahil nangyari ang krimen sa teritoryo ng Vietnam, sa ilalim ng prinsipyo ng territorial jurisdiction, doon siya lilitisin at hindi agad maibabalik sa South Korea. Ito ay ikinabahala ng kanyang pamilya sapagkat mas mabigat ang parusa sa Vietnam lalo na sa kasong may kinalaman sa karahasan at ilegal na droga. Pagkatapos ng insidente, nagsalita sa media ang ama ni Chanju. Iginiit niya na ang lahat ng kilos ng kanyang anak ay bunga lamang ng sakit sa pag-iisip at sinubukang paliitin ang papel ng paggamit ng droga. Paulit-ulit niyang binigyang diin na si Chanju ay likas na mabait at ang mga gamot daw ang nagdulot ng kakaibang asal nito. Ngunit mariing tinutulan ito ng pamilya ni Hyun-a. Kung nalaman daw nila ng mas maaga ang kalubhaan ng kalagayan ni Chanju, hinding-hindi nila papayagang mapalapit si Hyun-a sa kanya. Sa isang press conference, emosyonal na sinabi ng ama ni Hyun-a na lubhang iresponsable ang pagpapahintulot na mag-isa ang kanyang anak na bumiyahe sa Vietnam upang harapin ang ganoong panganib. Noong Hunyo 2024, inilabas ng Vietnam Forensic Psychiatric Evaluation Center ang opisyal na resulta ng psychiatric assessment kay Chanju. Kinumpirma sa ulat na siya ay may bipolar disorder at sa oras ng krimen, siya ay nasa gitna ng isang manic episode. Isang konklusyong nagbibigay linaw sa ilan, ngunit hindi kailanman makakabawas sa bigat ng trahedyang naganap. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, bagamat buo at malinaw pa rin ang kakayahan ni Chanju na umunawa sa kanyang mga ginagawa, malubha namang naaapektuhan ang kakayahan niyang kontrolin ang sarili. Dahil dito, tinukoy ng Forensic Psychiatric Assessment na siya ay may diminished criminal responsibility sa krimeng kanyang ginawa. Kasabay nito, lumabas din ang opisyal na resulta ng masusing drug test. Kinumpirma ng ulat na may methamphetamine sa katawan ni Chanju at ang level nito sa dugo ay umaabot na sa toxic level. Ang puting pulbos na nakuha sa kanyang bagahe ay napatunayang shabu o crystal meth. Ayon sa forensic report, ang ganitong uri ng substansya ay lalo pang nagpapalala ng sintomas ng mga taong may umiiral ng sakit sa pag-iisip. Dahil dito, malinaw na itinuro ng mga eksperto na ang marahas na kilos ni Chanju ay malamang na bunga ng pinagsamang epekto ng kanyang mental illness at paggamit ng ilegal na droga. Noong Agosto 2024, formal nang binuksan ng Hanoi People's Court ang paglilitis sa kaso. Kinasuhan si Chanju ng pagpatay at ilegal na pagmamay-ari ng droga at inirekomenda ng prosekusyon ang habang buhay na pagkakakulong. Sa panig ng depensa, iginiit ng mga abogado na ang krimen ay naganap habang siya ay nasa gitna ng matinding episode ng sakit sa pag-iisip at nasa ilalim ng impluwensya ng droga kaya hiniling nilang ibaba ang magiging hatol. Dumalo rin sa pagdinig ang ama ni Park Hyun-a bilang civil plaintiff. Nang ipalabas sa korte ang footage mula sa CCTV ng hotel, ang mga huling sandaling buhay pa ang kanyang anak, hindi niya napigilan ang sarili at napaiyak sa harap ng hukuman. Sa buong paglilitis, halos hindi nagsalita si Chunja. Nakayuko lamang siya at sumasagot lang kapag diretsong tinatanong ng hukom. Nang tanungin kung siya ba ay nagsisisi, matagal siyang nanahimik bago tuluyang sinabing, "Hindi ko inaakala na mauwi ito sa ganito." Noong Setyembre 2024, inilabas ng korte ang desisyon sa unang antas ng paglilitis. Nahatulan si Chanju ng 20 taong pagkakakulong para sa kasong pagpatay at 5 taon para sa ilegal na pagmamay-ari ng droga. Matapos pagsamahin ang mga parusa,
Itinakda ang kabuang sentensya sa 22 taon sa bilangguan. Nagkaroon ng magkahalong reaksyon ang publiko sa South Korea. May mga naniniwalang masyadong magaan ang hatol para sa isang buhay na nawala. Sa kabilang banda, may nagsabing ang desisyon ng korte ay makatarungan, lalo na kung isasaalang-alang ang kalagayan ng pag-iisip ni Chunja noong mangyari ang krimen. Maaaring tapos na ang kaso sa mata ng batas, ngunit ang pinsalang iniwan nito ay hindi kailanman maghihilom. Sa Busan, patuloy na nabubuhay ang mga magulang ni Park Yun-a sa sakit ng pagkawala ng kanilang anak. Habang buhay nilang iisipin kung ano sana ang nangyari kung nagtanong pa sila ng kaunti noong sinabi ng kanilang anak na siya ay may business trip, o kung nalaman nila ang buong katotohanan tungkol sa lalaking kanyang kasama. Samantala, si Chanju ay haharap sa 22 taong pagkakabilanggo sa Vietnam bilang kabayaran sa kanyang ginawa. Maaaring ipaliwanag ng sakit sa pag-iisip ang ilang bahagi ng pangyayari, ngunit hindi nito mabubura ang katotohanang isang babaeng may maliwanag na kinabukasan ang nawalan ng buhay. Walang anumang dahilan ang maaaring magbigay katwiran sa pagkitil ng buhay ng kapwa. At dito nagtatapos ang ating kaso para sa araw na ito. Kung natapos nyo ang video na ito, huwag kalimutang ikomento sa ibaba kung taga saan kayo at anong oras nyo ito napanood para malaman namin kung saan umabot ang aming mga viewers. Maraming salamat muli sa panonood at sa walang sawang pagsuporta sa mga kwento na aming ihinahatid. Magkita-kita tayo sa mga susunod na kwento na aming bubuksan.